ay mapasa atin. Amen? So ganun kabuti yung ating Diyos. Kung tayo manatili sa Kanya at ang salita niya manatili sa atin, we have the right to name it and claim it. Amen? So ganun po kabuti yung ating Diyos. So ianyahan na lahat sa pagbibigay galang sa ating pagbabasa sa salita ng Diyos. Ito ay matatagpuan sa John chapter 15 verse 7. Sabay-sabay po tayong basahin yung salita ng Diyos. If you abide in me, my words abide in you. You will ask what you desire and it shall be done for you. Yes, Lord, tunay nga Panginoon, if we abide in you, Panginoon, and we stay and we remain mo, Diyos, sa iyong mga salita, Panginoon, ay nandun ka, Panginoon, na yung will mo, Panginoon, if we desire your will, Panginoon, at ang lahat ng mga bagay sa amin. So, sa oras nito, Lord, gamitin mo lamang ako, Banal na Espiritu, kumilos ka sa gabi ito, na kami ay tulungan mo na maunawaan ang iyong mga salita at patuloy kaming lumakad sa iyong mga salita. Sa oras na ito, Lord, tinataas namin ang iyong pangalan sa pamagitan ng iyong anak na Panginoon Hesus at sa gabay ng patnubay ng Banal na Espiritu, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. So, ang objectives, no? Ito ang objectives. Dalawang objectives natin sa gabing ito. Believers must understand that God answers prayer consistent with His will. Amen? Hindi natin pwedeng turuan ng Diyos. Kahit sabihin natin na tayo lumalakad sa Kanyang salita, tayo lumalakad sa Kanyang desire, hindi natin siya pwedeng turuan. Amen? Na dapat, Lord, mangyari ito. No? So, kailangan pa rin natin, dapat natin na maintindihan na ang ating Diyos ay gumaganap lamang sa Kanyang kalooban. Amen? So, yun po, no? Sa number 2, believers must align their prayers with God's will and God's desire. Kung ating pananalangin ay hindi naka-align sa kalooban ng Diyos, amen? Ay hindi magkaroon ng kaganapan. Amen? Bagkus, no? Dapat yung pong pagnasain natin yung kalooban ng Diyos. Amen? So the significance, if we abide in me and the words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. No? Kung babasahin natin sa previous verse niya, no? Palaging ini-emphasize ng Panginoong Hesus na we have to abide in Him. Amen? Kung babasahin po natin yan sa chapter 15 ng John, sa unang verse pa lang doon, no? Ay palagi niyang pinapaalanan yung kanyang mga apostles, no? Na patuloy na manahan sa Kanya, manatili sa Kanya. Amen? So ganun po, no? In previous verses, Jesus warned the apostles that there would be a consequence if they do not keep their connection or fellowship with Him. So ganun po sa ating buhay. We have to remain sa ating Panginoong Hesus at lumakad tayo sa Kanyang mga salita. Amen? So ganun po ang nais ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Ito, He reiterated that it means to maintain fellowship with Him. Amen? Palagi niyang pinapaalala. Amen? Pinapaintindi. Ini-emphasize. Amen? So dapat ito po ay magkuhan po sa ating isipan na kung hindi tayo manatili sa Kanya, ang Kanyang kalooban ay hindi magaganap sa ating buhay. Amen? Lalo na, no? Sa ating prayer life. Amen? So, we ask Him through our prayers. So, ang ating mga panalangin ay dapat naka-align sa Kanya. Amen? Kung sa nais niya. Not yung mga carnal things na hindi karapat-dapat, no? Sa ating buhay. Amen? Ito po, no? May nangyayari po ba ito sa atin bilang mananampalataya? No? Dalawang bagay, no? False conclusion, yung pag-iintindi natin, no? Or ask whatever you wish.
and it will be done for you. Una dito, some believe that if they ask anything at any time, then God is obligated to answer their prayer. Amen? Hindi robot yung ating Diyos. Tandaan po natin yan. Hindi robot ang ating Diyos, at saka yung kalooban niya lamang ang siyang maghari, ang siyang mangyari. Amen? And number 2, some believe that if they speaking in spiritual realm through faith, name it and claim it. Nangyayari ba yan sa ating buhay? Sa ating buhay pananampalataya? No? If I speaking in the spiritual realm by faith, no? Hindi robot yung ating Diyos. Kung tayo lumalakad at tayo ay mananatili sa kanyang salita, ang kalooban niya, no? Ang siyang maganap. Amen? So, ganun po, no? Dapat maintindihan natin na ating Diyos, ang kalooban niya ang siyang maganap, hindi yung nais natin. Amen? The power of prayer, no? Ito yung mahalagang bagay, no? The power of prayer through if you abide in me. Ay magkaroon ito ng kasagutan if we abide sa ating Panginoong Hesus, no? Sabi dito, believer who genuinely abide in Christ and His Word or teaching will pray properly in God's will. Amen? Tandaan natin, pray properly in God's will. Always yung will ng ating Diyos. Amen? Di po ba, Panginoong Hesus? Diba? Tanggalin mo itong saron na to. Pero yung kalooban. Amen? Yun po yung kanyang pinalangin. Yung kalooban ng Diyos pa rin, ng Diyos Ama, yung mangyari. Hindi yung kalooban niya. So sa ating buhay, sa ating pagkapanalangin, no, sa ating pagkapanalangin, it's always in God's will. Amen? The condition to the promise answered prayer is to abide in me. Yun ang kondisyon ng ating Diyos, no? Manatili tayo sa Panginoong Hesus. Amen? So, to keep fellowship with the Lord active. Palagi tayong nasa intat sa ating Panginoong Hesus, no? If we abide sa kanyang mga sinasabi, no? Gawin natin to, no? Ganun po ang ating Panginoon, no? Kung tayo ay manatili sa Kanya at tayo ay sumunod sa Kanya, ay magkaroon ng kasagutan. Mga bagay according to God's will, yung ating papanalangin. Amen? The power of prayer, no? Ito po yung sa my word, no? My words will remain, no? Will abide in you. The condition for answered prayer is to let the words of Lord abide in us. Amen? Diba? Kung tayo manatili sa Kanya, He has the promise. Amen? So yung promise na yun, it will be in us kung tayo ay manatili sa Kanya. It will work in our life. Amen? Jesus changed the idea of abiding in Him to abiding His Word. Amen? Tandaan po natin, kung tayo manatili sa ating Panginoong Hesus, tayo ay sumusunod sa Kanyang salita at ang salita ay mamuhay sa ating buhay. Amen? Tandaan po natin yan. Amen? Praying the words of Christ abiding in us, no? Keeping the prayers conformed to the will of God. Amen? Kaya palagi nating tandaan na it's God's will pa rin. Amen? Hindi natin mapipilit ang isang bagay kung hindi ito kalooban ng ating Diyos na mangyari sa ating buhay. Kaya sabihin pa natin, we are pleading, no? Kung hindi ito kalooban ng Diyos na mangyari sa ating buhay, we cannot do. Amen? Hindi niya kasi ibibigay yung isang bagay na makakasira sa ating buhay pananampalataya. Tandaan po natin, amen? The power of prayer through, you will ask, no? You will ask what you desire, God's desire to be happen in our life. Amen? You will ask what you desire. Hindi po ba sa may talata na yun, you will ask what you desire. Pero yung desire na yun, dapat naka-align
sa ating Diyos, yung desire ng ating Diyos. Amen? Hindi yung sarili nating desire na kung ano lang yung sa ating kaisipan, but it's the God's desire na mangyari sa ating maganap, no? Ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen? Hindi yung ating kalooban. Amen? Kung ating kalooban na siya maganap, walang mangyayari. Amen? Tandaan po natin, amen? Ask God for something that is most important in your relationship with Him. Tandaan po natin, we will ask what is, no, most important, no, na magkaroon ito ng ating nandun yung intimacy ng ating connection sa Kanya. Amen? So ganun po, no? God's answer prayers that conform to Jesus' word. Tandaan po natin. Amen? Kung tayo ay nanangan o namumuhay o ginagawa natin yung salita ng ating Panginoon Hesus, ay magkaroon ito ng kaganapan yung ating mga hinihingi sa ating Diyos. Amen? So tandaan po natin. Amen? Not our desire, but it's God's desire. Amen? Yung ating our prayers, no? Yung ating sasambitin sa ating panalangin. Amen? Assurance of asking through prayer, no? Ito po parang na natin, no, na nandun yung kaganapan, no? And sabi dito, assurance of asking through prayer, and it shall be done for you. So nandun po, no, yung assurance na ito ay maganap. Ngunit ang maganap na yun, ayon pa rin sa kalooban ng Diyos. Amen? Tandaan po natin, wala tayong magawa kung hindi ito kalooban ng Diyos. At anong pilit natin? Amen? Genuine believers can pray effectively, no? Ito po yung nasulat sa 1 John chapter 5 verse 14 to 15. And this the confidence that we have toward Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Tandaan po natin, kung ito po ay sa will ng ating Diyos, yung ating pinapanalangin ay according to the will ng ating Diyos, ay ito ay Kanyang pakinggan. Amen? And if we know that He hears us in whatever we ask, we know that we have the request that we have asked of Him. Amen? So, ganun din po. Sa ating buhay, kailangan lang po na magkaroon tayo ng desire, no? Na align sa ating Panginoong, sa ating Diyos. Amen? Kasi kung hindi po ito magiging align, ito po ay walang kasagutan. Tandaan po natin na yung liko-liko ay hindi magiging epektibo. Amen? Sa ating buhay. Amen? So, yun nga po, no? Sa conclusion, we must pray in God's will. Amen? God's answer prayer done in His will, always in His will. Amen? So, we must subordinate our will to His will. Amen? Tayo ay magpasakop. Amen? Sa Kanyang kalooban. So, sa Diyos lamang ang purihan. Amen?